Life After Prison. By Silence You. Kabanata 531. Ang mahinang tingin sa mukha ni Quintes ay naglagay ng mapang asar ng ngiti sa mukha ni Severin. Hindi mo ba guguluhin ang mga tauhan mo sa akin? Nasaan na sila? Yaong mga tao doon. Marami pa bang lalaki? Ipunan mo ang bawat lalaking nakuha mo. Inaasahan kong makita kung kaya nilang talunin ang impyerno sa akin tulad ng sinabi mo. Sigurado ka. Gumaan ang loob ni Quintes at agad na nakaramdam ng kagalakan sa pagkaalam na hindi niya kailangang labanan si Severin ng mag-isa. Alam ba ng lalaking ito ang sinasabi niya? Pagtataka niya. Kudlit, yung mga bodyguard na kasama niya dito ay malalakas na manlalaban. Hindi bababa sa 3 o 4 sa mga lalaking iyon ay mga profound master at ipinagkatiwala na maging kapitan ng kanilang mga koponan. Sa sandaling iyon, walang ideya si Quintes kung gaano kalakas si Severin. Natuwa siya at sinabing, Severin, tandaan mo ang nga sinabi mo. Mas mabuting huwag kang humingi ng tulong sa mga Ballard kung sakaling matalo ka ng mga tauhan ko. Ang tanging ginawa ni Severin ay malamig na ngumisi pagkatapos marinig iyon. Ha ha ha. Ikaw. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Quintes. Hindi pa siya kasal pero engaged na siya. Ano ang gagawin niya kung nawala ang kanyang mga bola? Ano ang mali? Mabait ako para bigyan ka ng pagkakataon. Isang pagtatangka para sa iyong mga tauhan na talunin ako. Dapat mong malaman na hindi ako obligadong bigyan ka ng anumang pagkakataon. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang sinabi niya ay halos nag-udyok kay Quintes na magkaroon ng pag-iisip. Sige. Hindi ako naniniwalang ganoon ka makapangyarihan. Mataas ang tiwala ko sa kakayahan ng mga lalaki ko. Kasama sila ngayon ng Stones. Pupuntahan namin sila ng fiancé ko dito ngayon. Hihihi. Paliwanagan mo ako mamaya kung paano mo sila papatayin mamaya. Sabi ni Quintes na nagngangalit ang mga ngipin. Kaagad, handa siyang umalis kasama si Jada pabalik sa bahay ni Jada upang tipunin ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Severin. Maghintay. Ano ba? Natatakot ka ba ngayon? Nagsisisi ka ba sa sinabi mo? Natuwa si Quintes nang pigilan siya ni Severin. Sa kanyang pananaw, sinisikap lang siyang takutin ni Severin sa pamamagitan ng pag-arte at pagsasalita ng matigas. Nabigo ang planong iyon nang hindi siya natakot sa pagsasalita ni Severin. Napangiti ng mahina si Severin. Manatili ka at hilingin sa iyong fiancé na tipunin ang iyong mga lalaki. Natatakot akong tumakas kayong dalawa kung aalis kayong dalawa ngayon. Tinatamad akong habulin kayong dalawa kung mangyari iyon. Mabuti. Kinagat ni Quintes ang kanyang mga ngipin at kinausap si Jada. Jada, umuwi ka at dalhin mo rito ang mga lalaking dinala ko mula sa Riversen. Ayaw kong maniwala na ang mga elite fighter na iyon at ang mga kapitan na iyon ay hindi niya kapareha. Hindi sila ang karaniwang mga kapitan ng mga koponan. Sila ang kilalang-kilala at nangungunang mandirigma sa mga bodyguard. Ang tanging mga taong madaling makatalo sa kanila ay ang mga tagapag-alaga ng pamilya. Malaki ang paniniwala ni Quintes na si Severin ay isang grandmaster at ang kanyang mga tauhan ay madaling talunin si Severin. Sige. Kumunat ang noo ni Jada. Kahit na nag-aalala siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umuwi gaya ng sinabi sa kanya. Life After Prison. Kabanata 532. Pagkaalis ni Jada, sinabi ni Quintes kay Zachariah. Mr. Zachariah, naniniwala akong hindi ka makikialam sa away namin mamaya. Tama ba ako? Napangisi si Zachariah at mahinahon at may kumpiyansang sinabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam lalo na't nagkasundo na kayong dalawa. Mapapahiya lang ako sa sarili ko kapag nakikialam ako. Ha ha ha. Magaling. Nakagan ang loob ng makatanggap si Quintes ng matibay na pangako mula kay Zachariah dahil natatakot siyang ipadala ni Zachariah ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Severin kapag nasa panganib si Severin. Magdaragdag iyon ng kahirapan para sa kanyang mga tauhan na patayin si Severin. Walang tumatawag sa telepono sa kabila ng 2 beses na sinubukang tumawag ni Lucy. Sumimangot siya at sinabing, Kain, masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko malamang patay na si Theo.
Walang kumukuha ng telepono. Imposible iyan. Isa siyang level 9 Profound Master. Mukhang nabigla si Cain at nahirapang tanggapin ang sinabi ni Lucy. Kung ganoon nga ang kaso, ibig sabihin, level 1 o level 2 Warrior King si Severin. Posible ba iyon? Noong una, hindi nasisiyahan si Lucy sa kinalabasan. Gayunpaman, nagbago ang pakiramdam na iyon nang isipin niya ang 3 milyong dolyar na nakuha niya kay Theo kagabi. Ngayong patay na si Theo, walang makakaalam na natulog siya kay Theo kagabi at ang pera ay natanggap niya. Hanggat itinatago niya ang sikreto sa kanyang sarili, hinding-hindi malalaman ni Cain ang tungkol dito. Sa kabila ng sarap sa pakiramdam, nagkunwari siyang bigo. Hindi ko alam na napakalakas ni Severin. Ang daming elite fighter na dinala ni Theo pero hindi pa rin iyon sapat para patayin si Severin. Patay na siguro si Theo. Ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Cain. Paano kung hindi siya patay? Wala tayong anumang impormasyon at gumagawa lamang ng pagpapalagay. Sumagot si Lucy. Sinabi ni Theo na gagawin niya ang kanyang paglipat kahapon ng gabi at dadalhin ang ulo ni Severin para sa iyo pagkatapos niyang patayin si Severin. Ngunit hindi niya kinukuha ang kanyang telepono ngayon. Sigurado akong patay na siya. Sus, kasalanan ko ang lahat. Pinatay ko ang kaibigan ko. Patay na ang kaibigan ko dahil naghihiganti siya para sa akin. Lungkot at dalamhati ang Bamalot kay Cain nang maisip niya ang pakikipagkaibigan nila ni Theo. Kung alam kong napakalakas ni Severin. Kung alam kong ganito ang kahihinatnan, hinding-hindi ko hihilingin sa kanya na tulungan ako. Nagalit si Lucy nang marinig iyon. Cain. Ano bang iniisip mo? Paano mo nasasabing ayaw mong maghiganti pagkatapos ng ginawa ni Severin para malagay ka sa ganoong kaila-hilakbot na sitwasyon? Anong klaseng biro yan? Hindi tayo basta-basta mapapabayaan. Matapos itong pag-isipang mabuti, isa pang nakababahalang isyo ang lumitaw sa isip ni Cain. Hoy, sa tingin mo ba ay magdadala si Theo at ang iba pa ng mga samurai sword kapag sinubukan nilang patayin si Severin? Ang slasher gang ay madalas na gumagamit ng mga samurai sword sa kanilang mga laban. Magiging napakagulo kung nakita ito ni Severin. Bakit? Tinitigan ni Lucy si Cain na may pagtataka dahil hindi niya maintindihan kung bakit iyon ay magdudulot ng gulo sa kanila. Paliwanag ni Cain. Dahil ang samurai sword ang signature weapon ng Cherrydom. Gusto ito ng lahat. Malalaman ni Severin na taga Cherrydom si Theo kung nakita niya ang samurai sword na dala ni Theo. Lalo na nang malaman ni Severin na miyembro ako ng slasher gang ng Cherrydom. Irerelate niya si Theo sa atin, sa tingin mo patay na si Theo at ang iba. Oh my gosh! Ang posibilidad na iyon ay nagdulot ng labis na takot kay Lucy na ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot. Paano sila lalaban kung hindi man lang magawa ni Theo at ng mga elite fighters na iyon? Wala silang pagtatanggol kung matagpuan sila ni Severin at may balak silang patayin. Nag-isip si Cain at sinabing, Babe, sa tingin ko dapat lumipat tayo sa ibang hospital. Ano sa tingin mo? Hindi man lang pinansin, agad na tumanggo si Lucy. Tama ka. Kailangan nating gawin ito ngayon. Life after prison. Kabanata 533. Nang walang anumang pagkaantala, nagmamadali si Lucy para sa pamamaraan para mailipat si Cain sa ibang ospital. Biglang may sumagi sa isip niya. Nag-aalalang tanong niya. Napakalapit ni Severin sa Draco Hall, sa mga Ballard, at sa mga Longhorn. Kahit saang ospital tayo lumipat, hahanapin niya tayo. Dapat ba tayong umalis sa Brookborn at lumipat sa ospital sa ibang lungsod? Gayunpaman, hindi pumayag si Cain. Isa pang lungsod. Saan? Magiging mahirap kung kailangan nating umalis para sa ibang lugar. Tsaka tingnan mo ako ngayon. Wala ako sa kondisyon na maglakbay ng malayo. Napaisip si Lucy sa sinabi ni Cain at nagpasya na. Kung gayon, lumipat na lang tayo sa ibang ospital. Wala siyang ebidensya na magpapatunay na tayo ang nasa likod nito. Kahit na natagpuan niya tayo, wala siyang magagawa kung ipagpilitan nating hindi tayo ang mastermind. Wala tayo doon at wala siyang ebidensya para sabihin na ikaw. Akala ni Cain ay may katuturan ang mga sinabi ni Lucy. Tumanggo siya. Oo,
Tama ka. Hindi niya tayo masisisi kapag iginiit natin na hindi tayo ang nasa likod nito. Gayunpaman, magpapanggap na lang tayo na wala tayong alam kapag tinanong niya tayo. Ano man iyon, ipinagpatuloy pa rin ni Lucy ang pagpapabilis sa proseso para ilipat si Cain sa ibang ospital pagkatapos nilang tila aliwin ang kanilang sarili na walang mangyayari sa kanila. Gayunpaman, ang pag-aalala ay patuloy na nananatili sa kanilang puso kahit na sila ay nasa bagong ospital. Nag-aalala si Lucy na pupunta si Severin sa kanyang bahay para hanapin siya. Upang maiwasan iyon, bumalik siya sa bahay upang kunin ang kanyang mga magulang at dinala sila sa bagong lugar na binili ni Cain para sa kanya. Pagkatapos noon, bahagyang nabawasan ang pag-aalala niya. Lucy, may nasaktan ka ba? Bakit mo kami pinipilit na lumipat? Nagtaka at nagtanong ang ama ni Lucy na si Landon pagkatapos nilang lumipat sa bagong lugar ni Lucy. Sumagot si Lucy, sino pa sa tingin mo ang nasaktan ko maliban kay Severin na bastos? Siya. Yung bastos na yon. Naalala ko pa kung paano niya sinira ang kasal nyo. Napilitan tayong lumipat dahil sa kanya. Arg. Grabe. Sana talaga makakuha ako ng pumatay sa kanya. Minsan, nalaman ni Landon na si Severin ang dahilan, napalunok siya at napahawak ng mahigpit sa kanyang kamao. Ipinikit ni Lucy ang kanyang mga mata at sinabing, Tatay, maaalis mo sa isip mo ang pag-iisip na iyan. Sinubukan naming kumuha ng maraming mamamatay tao noon ngunit lahat sila ay nabigo at binawian din sila ng buhay. Ang taong iyon ay hindi karaniwang tao. Napakahirap na gawain ang pagpatay sa kanya. Napabuntong hininga si Landon. Kalokohan. Mas maganda ang buhay niya kaysa dati. Sumama sa usapan si Helga. Tingnan mo ang pamilya niya, mas magaling na sila ngayon. Si Severin din mayaman na. Tumingin siya kay Lucy at sinabing nanghihinayang. Ha! Dapat hinintay mo siya. Kung kasama mo siya ngayon, sigurado akong magiging maganda rin ang buhay natin ngayon. Tumigil siya saglit bago nagpatuloy. Mahal na mahal ka niya talaga ang nakaraan. Tinawid niya pa ang Easton dahil sayo. Dapat hinintay mo siya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot lamang ng matinding galit kay Lucy. Sa galit na tingin, sinabi niya, Nanay, ano ba ang mga sinasabi mo? Ako lang ba ang may kasalanan nito? Naaalala mo pa ba kung ano ang sinabi mo sa akin noong nililigawan ako ni Easton? Sabi mo tatanda ako kapag natapos ni Severin ang pagsilbi sa kanyang 10 taong sentensya. At wala na siyang pera kapag natapos niya ang kanyang sentensya. Walang gugustuhin kunin siya dahil sinabi niya na nasa kulungan siya noon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Noong sinimulan akong ligawan ni Easton, tinanggihan ko siya. Noong mga oras na iyon, sinubukan ninyong magbago ang isip ko at tinulungan ninyo si Easton para kumbansihin ako. Naaalala niyo pa ba kung gaano kayo kasaya noong nakatanggap kayo ng mga regalo mula kay Easton nang hindi ko alam? Bakit mo ako sinisisi sa lahat ng ito ngayon? Bumaba ang tingin ni Helga sa kanyang mga paa habang nakonsensya. Akala ko iyon ang pinakamahusay na pagpipilian na nakuha mo. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na si Severin ay magiging isang ganap na naiibang tao pagkatapos na siya ay palayain. Sino ang makakaalam na siya ay magiging matagumpay ngayon? Huwag kang mag-alala. Mayaman na ako. Nang mga sandaling iyon, ngumisi si Lucy. Girlfriend na ako ni Cain. Nabali ni Severin ang kanyang mga paa at may posibilidad na hindi na siya makakalakad sa hinaharap. Pero mayaman siya. Napakayaman. Hindi nakaimik ang mga magulang ni Lucy. Ang kanilang anak na babae ay palaging kilala na mataas ang layunin. Bakit siya papayag na makipagkasundo sa isang lalaki na maaaring lumakad ng paylay? Nakuha agad nila ang sagot. Kinuha ni Lucy ang isang bank card at iniabot sa kanila. Mayroong $3 milyong ang naipon sa bank card na ito. Kunin ito at bilhin ang anumang gusto ninyong dalawa. Ang PIN number ay 66. Life after prison. Kabanata 534. Nagbibiro ka ba? $3 milyong. Tuwang-tuwa si Landon nang malaman niya ang magagamit na halaga ng perang naipon sa bank card. Sus, Lucy, sa wakas ay natagpuan mo na ang iyong sarili na isang mayaman sa pagkakataong ito. Napakahusay nito.
Lagi kong alam na napakahusay mo. Isang mayaman at mayamang lalaki sa pagkakataong ito. Sumili ang ngiti sa mukha ni Helga. 3 milyong dolyar. Hindi nila kailanman hawak ang ganoong halaga ng pera sa kanilang buhay noon. Lihim na napangiti si Lucy. Kung sa bagay, hindi ibinigay ni Cain sa kanya ang perang iyon. Nakuha niya ito habang natutulog kasama si Theo, ngunit syempre, hindi niya sasabihin sa mga magulang niya ang totoo. Dahil ito ay madaling pera, nagpasya siyang ibigay ito sa kanyang mga magulang. Ang perang ibinigay sa kanya ni Cain ay sapat na para tumagal siya kahit na matapos siyang gumastos kahapon. Sige. Kailangan kong hanapin si Cain ngayon. Binugbog siya ni Severin at ngayon ay nasa ospital pa siya. Palm. Napangiti si Lucy. Okay. Sige, alagaan mo siya. Wala kang dapat alalahanin sa amin. Habang hawak ang bank card, masayang ngumisi si Landon. Kasabay nito, sinamahan si Jaden ng isang grupo ng mga tao at ang kanyang ama. Severin. Sinabi sa akin ni Jaden na nagre-request ka na makipaglaban sa mga elite fighters mula sa Novex. Panunuyan ni Victor. Nandoon siya para saksihan ang laban. Bagaman, 20 lalaki lamang ang dinala ni Quintes sa pagkakataong ito. Ang ilan sa kanila ay napakalakas na kahit na ang mga guardians ng mga stones ay hindi kasing lakas nila. Nagdulot ito ng malaking kagalakan sa kanya na masaksihan ang mga lalaking iyon mula sa Novex na pinatay o nagdulot ng matinding pinsala kay Severin. Napangiti ng mahina si Severin. Mr. Victor, hindi ito laban. Manalo ka o mamatay. At pinaplano kong patayin silang lahat. Hahaha. Magaling. Humagalpak ng tawa si Victor. Tingnan natin kung nakuha mo na kung ano ang kinakailangan upang gawin iyon. Ngumisi si Severin. Sumakay ka at tumawa ka na kung kaya mo pa. Total mahihirapan kang tumawa mamaya. Tumigil ka na sa pagsasalita. Baliin ang kanyang paa at siguraduhin hindi na siya makakalaban pa sa hinaharap. At putulin ang kanyang mga bola. Inutos ni Quintes sa kanyang mga tauhan habang nakaturo kay Severin. Partikular na sinabi ni Severin na puputulan niya ang bola ni Quintes pagkatapos niyang manalo sa laban. Kaya, si Quintes ay nagbabayad sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga tauhan na putulin din ang mga bola ni Severin. Oo, sir. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sinugod si Severin. Hoy! Gagamitin namin ang mga numero sa aming kalamangan kung iyon ang kinakailangan. Isang level 2 Profound Master ang unang nakarating kay Severin. Walang alinlangan, ibinato niya ang kamao kay Severin. Life After Prison. Kabanata 535. Hahaha. Tawa ng tawa si Severin sa kay-abangan ng kalaban. Sabay hawak ng kanyang mga daliri, siya rin, binato ng suntok ang kanyang kalaban sa bilis ng kidlat. Pinalipad ang lalaki kung saan nabasag ang kanyang mga buko. Pansamantala, natambo ng kanyang katawan ang ilan pang bodyguard na sumusugod kay Severin at nabali ang kanilang mga tadyang. Ano? Imposible yon. Malinaw, alam ni Quintes kung gaano kalakas ang lalaki. Namutla ang mukha niya, alam niyang nabigo ang lalaking iyon na talunin si Severin. Mr. Quintes, ang orasan ay tumitibok. Maaari kang magpaalam sa iyong mga bola sa lalong madaling panahon. Natuwa si Sheila nang makitang natalo ni Severin ang mga lalaking iyon ng ganoon kadali. Nakahalukip-kap ang kanyang mga braso, nalulugod niyang pinukaw si Quintes. Punch! 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 Hindi na nagpapigil si Severin at ibinato ang kanyang mga suntok sa elite fighter ng Novex. Hindi nagtagal, wala ni isa sa kanila ang nabuhay. Hindi. Sa pagtingin sa mga bangkay, si Quintes ay nahirapang paniwalaan. Isang ginaw ang umakyat sa kanyang gulugod. Isang suntok lang ang kinailangan ni Severin para patayin ang bawat isa sa kanyang mga bodyguard. Ano sa palagay mo? Oras na para tanggapin ang iyong pagkatalo. Kung gusto mo ay hindi nakialam ang mga Ballard. Nasaan na ang lakas ng loob mo? Binigyan ni Severin ng malamig na tingin si Quintes. Natakot sina Judith at Maurice na masyadong madyugo ang eksena para kay Celine. Kaya, bago ito nangyari, dinala na nila si Celine pabalik sa bahay. Severin. Pasensya na, nakikiusap ako.
Maawa ka sa akin. Hindi na mauulit. Bumigay ang mga paa niya at tuluyang napaluhod sa sahig. Natakot din si Jada. Ano ang mangyayari sa kanyang buhay, may asawa kung talagang pinutol ni Severin ang bola ni Quintes? Ano ang layunin ng kanyang pakasalan si Quintes kung nawala si Quintes sa kanyang mga bola? Kaya, siya ay lumapit at lumuhad din sa lupa upang magmakaawa. Severin, patawarin mo kami. Alam ng fiancé ko na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Maawa ka sa kanya. Kami, mabibigyan ka namin ng maraming pera. Hindi na mukhang mayabang si Victor tulad ng dati. Masyadong surreal ang nasaksihan niya para tanggapin niya. Masyadong malakas si Severin. Batay sa nangyari, mas malakas si Severin kaysa sa tagapag-alaga ng Novax. Kahit na ang mga tagapag-alaga mula sa Novax ay hindi madaling pumatay ng ganoong dami ng mga tao. Sa ganyang sitwasyon, lumapit din siya kay Severin para humingi ng awa. Severin. Napagtanto ni Victor at ng aking anak na babae na nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Maaari kaming magbigay sa iyo ng anumang halaga ng pera na gusto mo. Pangalanan lamang ang presyo. Ngumisi si Severin. Pera. Huli na ngayon. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Paulit-ulit nila akong inaatake at hinihiling na mamatay na ako. Inaasahan mo bang tatayo ako doon at hahayaan silang gawin ang lahat ng gusto nila sa akin? Minsan na akong nagpakita ng awa sa iyo, Quintes. Hinaras mo ang asawa ko kahapon, pinatay ka ba ng asawa ko? Ang ginawa lang niya ay turuan ka ng leksyon. Ngunit hindi ka natuto mula dito. Muli, sinubukan mo akong patayin. Ikaw mismo ang may kasalanan dito. Oo, nararapat sa iyo ito. Huli na para tanggapin mo ang pagkakamali mo ngayon. At ang lakas ng loob mong iharas si Diane. Life After Prison. Kabanata 536. Habang nanood si Sheila sa gilid, kunwari siyang sumuntok sa hangin at tumakbo papunta kay Diane. Diane, ayos ka lang ba? Hinaras ka ba niya kahapon? Dapat putulin ang ari niya. Nagdulot iyon ng kasiyahan kay Diane. Napatawa siya. Ha ha ha. Kumalma ka nga. Kudlit. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Severin at hinayla ito sa gilid. Severin, bakit hindi lang natin siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Huwag mo nang putulin ang ari niya. Agad namang tumigas ang mukha ni Severin. Diane, gusto na talaga siyang patayin ngayon dahil sa ginawa niyang pambabastos sa iyo kahapon. Napakabait ko nang hayaan siyang mabuhay sa mundo bilang isang inutil. Ikinurap ni Diane ang kanyang mga mata. Pero isa siyang Novak. Kung matututo siya ngayon, hindi na siya mangangahas pa na guluhin kanya sa hinaharap. Pero kapag pinutol mo ang ari niya, tiyak na maghihiganti ang pamilya niya. Isa sa mga kamag-anak niya ay isang junior general at sigurado akong marami siyang koneksyon. Masyadong lalaki ang problema natin kung hindi mo siya kawan kahit konti. Paano na lang ang magiging tingin nila sa akin kung basta-basta ko na lang siyang papalayain? Sinabi ko na nga puputulan ko ang ari niya kanina. Nabawasan ang pagiging persigido ni Severin matapos siyang kausapin ni Diane at pigilan sa pagputol ng ari ni Quintes. Nag-isip si Diane at mamulong kay Severin. Naalala mo ba na sinabi mong susundin mo ang lahat ng sasabihin ko? Kapag pinatawad mo siya, pwede mong gawin kahit anong gusto mo mamaya. Namula kaagad ang mukha niya matapos niyang sabihin ang salitang iyon. Kumikinang ang mga mata ni Severin. Umubo siya ng kunwari at agad nagsalita. Miss Jada, pareho tayong nakatira sa Dragon Lake Vista. Kahit medyo malayo ang pagitan ng bahay natin, sa teorya magkapit-bahay pa rin tayo. Kaya naman hindi ko na siya puputulan ng ari dahil sa iyo. Nagbigay iyon ng pag-asa kay Jada. Habang nakaluhod pa rin, tumanggaw siya ng may pasasalamat. Salamat, hindi na namin kayo gagawa ng masama. Makakaasa kayo na hindi na kami makikialam o magpapakita sa inyo kahit kailan. Pero hindi pa doon nagtatapos. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay. Sandali lang. Hindi pa ako tapos. Hindi ibig sabihin nito na pinapatawad ko na siya. Sa ginawa niya ngayon nararapat siyang maparusahan. Isang parusang hinding-hindi ninyo malilimutan. Oo, sabihin niyo po kung ano ang dapat naming gawin.
Kudlit, pakiusap ni Jada habang nakatingin kay Severin. Nagtanong si Severin habang nakangiti. Sa tingin mo magkano ang halaga ng fiancé mo? Napangiwi si Jada nang marinig iyon. Paano ba naman niya masasagot ito nang hindi niya masasaktan si Quintes at nang hindi rin niya ibinibigay ang gusto ni Severin? Napakunot ang noo niya at nagtanong. Ako ba ang may huling desisyon? Tumawa ng malakas ni Severin. Tama, magkano sa tingin mo ang halaga para manatiling buo ang ari ni Quintes? Sa huli, sa pagitan ng pagngangalit nga mga ngipin ni Jada ay sinabi niya. $150,000. Punong-puno siya ng kahihiyan kahit na siya ang nagsabi ng halaga. Maaaring malaki ang halaga ng $150,000 para sa iba, pero hindi ito malaking bagay para sa mga Novak. Hahaha. Sige, $150,000 na. I-transfer mo na sa akin ngayon. Pwede na kayong umalis pagkatapos linisin ng mga bodyguard nyo ang mga bangkay dito. Humalaklak si Severin at sinabi. Ay nako, Jada, mukhang wala talagang halaga sa iyo ang fiancé mo. Ang ari niya at kakayahang magkaanak ay tinatayang $150,000 lang. Nagpatuloy pa siya sa pang-aasar kay Quintes nang may pangit na itsura sa mukha. Mr. Quintes, ang mura mo pala. Life after prison. Kabanata 537. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Quintes. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit at iniangat ang kanyang ulo upang pilitin ang ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa pagpapatawad mo. Tama ka, ganyan ako kamura. Hahaha. Buti na lang alam mo kung gaano kakahalaga. Tumawa ng malakas si Severin. Kung hindi nakiusap si Dayan para kay Quintes, pinatay na niya si Quintes ng isang hampas ngayon. Hindi nagtagal, inilipat ni Jada ang pera kay Severin at hiniling sa kanyang mga bodyguard na linisin ang eksena gaya ng hiniling ni Severin. Tapos na, pwede na ba kaming umalis? Sa wakas, bumangon si Quintes sa lupa matapos lumuhad ng mahabang panahon. Ang kanyang mga mata ay mukhang kalmado at payapa na walang anumang galit tulad ng dati. Gayunpaman, basa ang lugar kung saan siya lumuhad. Binasa niya ang sarili dahil sa takot na nararamdaman. Mawala. Kinawayan ni Severin ang kanyang kamay para ay pakitang may permiso silang umalis. Mabilis na umalis si Victor at ang iba pa sa lugar. Severin, napakalakas mo. Tangay ang Quintes na yan. Hindi man lang siya kapantay mo. Mabilis na tumakbo si Sheila kay Severin at buong pagmamalaki na sinabi. Alam kong ang lalaking pipiliin ko ay isang mahusay na tao. Ang aking Prince Charming at ang aking idolo. Napakalaking pahayag na muntik nang mahimatay si Severin. Si Prince Charming ay madalas na hindi nakikita sa mga fairy tales. Talagang hindi ako katulad ni Prince Charming. Kahit na ang isang piraso ng dumi na kinuha niya mula sa kalye ay maaaring maging isang hindi mabibaylang pag-aari. Inikat ni Sheila ang kanyang mga mata at sarkastikong sinabi. Bakit hindi siya makapulot ng iba? Anong uri ng tanga ang mamumulot ng dumi? Hahaha. Marahil ito ay isang piraso ng dumi mula sa Diyos. Biro ni Severin. Hahaha. Hindi na napigilan ng mga babae at humagalpak ng tawa. Wala akong pakialam. Ikaw ang aking Prince Charming. Ang aking malakas at makapangyarihang Prince Charming. Nagbaba ng tingin si Sheila. Namula ang pisngi niya. Kaya nga gusto kita, di ba? Oo, siya talaga ang magiging hitsura ng isang Prince Charming sa totoong buhay. Sobrang hinahangaan ko siya. Hindi nakalimutan ni Zachariah na ay ugat ang kanyang anak na babae. Kung hindi ka takutol, lubos akong magiging masaya kung hahawakan mo ang kamay ng aking anak. Masasabi ng lahat kung gaano kakamahal ng aking anak. Tama. Tingnan mo, Severin, pumayag ang tatay ko at biniyayaan tayo. Mabait akong anak at dahil dyan, dapat akong sumunod sa desisyon ng tatay ko. Bumaba ang tingin ni Sheila habang nag-iinit ang kanyang pisngi sa hiya at sarap na ng ibabaw sa kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, hindi pareho ang nararamdaman ni Severin. Sa isang kakaibang ekspresyon, sinabi niya. Naaalala ko na hindi ka nakinig sa iyong ama nang hindi niya ako sinang-ayunan at naisip na hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Kailan ka biglang naging mabuting anak? Life after prison.
Kabanata 538. Nasundan pa ito ng tawa ni Dayan. Maya-maya lang ay naglalakad na sila Maurice at Judith palabas ng bahay kasama si Celine. Nakakatuwa din ang sinabi ni Severin. Ano ang ibig mong sabihin bigla akong naging mabuting anak? Lagi akong mabuting anak sa aking ama. Galit na tingin ang ibinigay ni Sheila kay Severin. Ngumiti si Severin at nagpasalamat. Mr. Zachariah, pinasasalamatan ko ang iyong tulong. Kung hindi mo sila dinala, hindi ko alam na binabalak nila akong salakayin. Napangiti si Zachariah. Ha. Walang anuman. Batay sa ating relasyon, ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Tsaka malaki ang posibilidad na maging manugang kita dahil mahal na mahal ka ng anak ko. Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa aking sarili. Walang makaintindi sa nararamdaman ni Severin ngayon. Sa unang lugar, inisip ni Zachariah na scammer si Severin at hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Napakalaking pagbabago ngayon na talagang kinatatakutan ni Zachariah si Severin na maging manugang niya. Hindi pa banggitin na sinadya ni Severin na ibahin ang usapan. Gayunpaman, tumanggi si Zachariah na sumama at sa halip ay ipinagpatuloy ang paksa. Sa sandaling iyon, walang ideya si Severin kung ano ang magiging reaksyon. Dahil maaga pa, ngumiti siya at nagpasya. Marunong ka talagang magsabi ng magandang biro. Hayaan mong ihatid ko kayo sa labas para sa tanghalian dahil nandito na kayo at para ipakita ang aking pagpapahalaga sa inyo sa pagtulong sa akin. Bago magsalita si Zachariah, binugbog ni Sheila ang kanyang ama at tinanggap ang imbitasyon. Ang galing. Ito ang unang pagkakataon na yayain mo akong mag-lunch. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Kung sa bagay, magalang lang siya. Akala niya tatanggihan ni Zachariah ang imbitasyon dahil masyado pang maaga para sa tanghalian. Hindi sumagi sa isip niya na sobrang natuwa si Sheila sa kanyang imbitasyon. Tumawa si Zachariah. Ha. Natutuwa akong kumain ng tanghalian kasama ka. Pagkatapos nito, pinabalik niya ang ilan sa kanyang mga bodyguard at naiwan na lamang ang 2 hanggang 3 sa mas malalakas na lalaki sa kanya. Kasabay nito, bumalik si Quintes sa tirahan ng Stones. Iniangat niya ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Quintes, okay ka lang ba? Lumapit si Jada at tinanong siya nang masabi niyang masama ang loob ni Quintes. Tumingin siya kay Jada at galit na sinabi. Jada, ano iyon? Ganon na ba talaga ako kawalang halaga sa iyo? Ang lakas ng loob mong sabihin kay Severin na ang mga bola ko ay $150,000 lang. Napakahalaga nito kaya hindi nabibigyang katwiran ng $150,000 ang kanilang mga halaga. Tulala ka ba? Naaalala mo pa ba na kaaway natin si Severin? Kung mas malaki ang imumungkahi ko, mas magiging masaya siya. Malaya kang ibigay sa kanya ang gusto mo. Pero ano ba ang silbi nito? Ano bang mali? Nasaktan ba ang pride mo dahil sa dami ng iminungkahi ko? Noon, napagtanto ni Quintes na gumagamit siya ng mabigat at galit na tono para magsalita. Kaagad, nirelax niya ang tono niya at mahinang nagsalita. Hindi ko sinasadya. Pero hindi mo ba binigyan ng pagkakataon si Severin na kutsain ako? Ako ang iyong master ng Novex. Ang isang gabi sa labas ng lungsod ay nagkakahalaga ng higit sa $150,000. Alisin mo na yang malungkot mong pride. Pagkatapos ng ginawa ni Severin sa atin, tumanggi akong bigyan pa siya ng pera. Sabi ni Jada. Itinaas ni Quintes ang kanyang kamao at galit na sinabi. Gago siya. Ipinapangako kong papatayin ko siya balang araw. Quintes Novak. Nag-iisip ka pa bang maghiganti? Hindi ka pa ba natuto sa leksyon mo? Hindi mo ba nakita kung gaano kadaling patayin ni Severin ang mga tauhan mo? Alam mo kung gaano sila kalakas at maging sila ay nabigo na patayin si Severin nang malinaw na nahihigitan nila ito sa bilang. Hayaan na lang natin ito. Hayaan na lang. Binigyan ni Quintes si Jada ng nakalilitong tingin. Jada, hindi ka ba nanumpa na hindi ka titigil hanggat hindi namatay si Severin? Ano na ang pumasok sa iyo ngayon? Life after prison. Kabanata 539. Napangisi si Jada. Anong pumasok sa akin? Ha. Natatakot ako.
Kinilabutan ako pagkatapos kong masaksihan kung gaano kalakas si Severin. 3 beses na namin siyang tinawid at naawa siya kaya binitawan niya tayo. Nangangako rin tayo na hinding-hindi na tayo magpapaplano ng anumang bagay na kasuklam-suklam sa kanya at naglakad sa ibang direksyon para hindi niya makita ang aming mga mukha. Sa tingin ko dapat nating igalang ang ating mga salita. Sa tingin mo ba pinalaya niya tayo dahil humingi tayo ng awa at naawa siya sa atin? Ngumisi si Quintes. Nakasimangot na sinabi ni Jada. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't iyon lang ang nangyari? Kung hindi naging mabait si Dayan para tulungan tayo, hinding-hindi ka pakakawalan ni Severin. Malamang, wala na ang mga bola mo. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ni Quintes. Niloloko lang niya ako at tinatakot. Sa tingin mo ba ay talagang naglakas loob siyang gawin ito? May mga natatakot dahil ang pinsan ko ay isang junior general. Dagdag pa, siya ay nasa ilalim ni Mr. Arthur, ang senior general at isang malapit na katiwala ni Mr. Arthur. Tingin mo matatakot ako kay Severin? Ha? Quintes, natatakot pa rin ako. Si Severin ay palaging nagagawang lampasan ang ating mga inaasahan. Nabanggit din ni Zachariah kung gaano ka-close sina Severin at Mr. Valerian. Nangako rin si Mr. Valerian na dadalo siya sa kasal ni Severin. Paano kung totoo ang sinabi ni Zachariah? Ano ang gagawin natin kung may malakas na suporta si Severin kay Mr. Valerian? Mawawalan ng silbi kahit na nandyan ang pinsan mo o si Mr. Arthur para tulungan tayo. Takot na sabi ni Jada. Pagkatapos ay idinagdag niya pagkatapos ng isang paghinto. Seryoso. Sa palagay mo ay tutulungan ni Mr. Arthur ang iyong pinsan kung siya ay may problema? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang masamang mangyayari sa pinsan ko. Sabi ni Quintes. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Halata naman na niloloko lang tayo ni Zachariah. Paano makakadalo si Mr. Valerian sa kasal ni Severin? Paano makikipag-ugnayan kay Mr. Valerian ang isang taong nakakulong sa huling 5 taon? Napaisip naman si Jada at tumango dahil pumayag siya kay Quintes. Oo, tama ka, pero 3 beses na niya tayong binitawan. Lumuhad ka at sinabi sa kanya na hindi mo na uulitin. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin ito. Dapat nating tuparin ang ating mga pangako. Namula si Quintes sa galit at galit na sinabi. Jada, hindi na ito isang uri ng away sa pagitan mo at niya. Nasa pagitan ko na siya ngayon. Ito ay isang sukatan ng kapakinabangan. Naiintindihan mo ba, bilang isang lalaki, alam ko kung kailan ang oras para yumoko ang aking likod. Hindi agad nakasagot si Jada. Sa halip, binigyan niya ng mataimtim na titig si Quintes. Mas mabuting magkaroon ka ng malakas na kumpiyansa na mapapatay mo siya sa susunod na magplano ka ng isang gawa ng paghihiganti. Kung hindi, hindi ka niya pababayaan at tiyak na papatayin ka ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala. Alam kong napakalakas niya. Duda ako na ang mga guardians ng pamilya ko ang kapareha niya. Kaya hindi na ako magtataka sa pagkakataong ito. Babalik muna ako sa Riversen sa ngayon. Kapag nakabalik na ang pinsan ko, hihingi ako ng tulong sa kanya. Isa siyang warrior king. Ang pagpatay kay Severin ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. Nakangiting sabi ni Quintes. Warrior king. Napakalakas ba niya? Nagtataka na tanong ni Jada dahil wala siyang ideya sa rangkang ng fighter. Sabi ni Quintes. Jiz, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo. Gayunpaman, mas malakas ang Warrior King kaysa sa Profound Master. At least, sa nakikita ko, walang Warrior King na naninirahan sa Brookborn. Para sa Riversen, wala akong ideya kung may Warrior King na nagpo-protekta sa first-tier upper class na pamilya. Quintes, fiancé kita at malapit na tayong ikasal. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Nakakatakot talaga ang nangyari ngayon. Napakayabang ko din dati. Pero ngayon natatakot na talaga ako. Paano kung talagang pinatay tayo ni Severin ngayon? Kahit ipaghiganti ka ng pamilya mo at ng pinsan mo, patay na tayo. Walang sino man ang maaaring bumuhay ng patay. Tumango si Quintes at naantig. Huwag kang mag-alala.
Magtatagumpay tayo sa susunod. Kung handang tumulong ang pinsan ko, siguradong patay si Severin. Hindi natin siya mabubuhay. Masyado siyang delikado sa atin. Sa hapon, magkasamang nagtanghal-iyan sina Severin, Zachariah, Sheila, Zenoa, at ang iba pa. Pagkatapos ng tanghal-iyan, umalis sina Sheila, Zachariah, at ang iba pa kahit na hindi iyon ang gusto nilang gawin. Hawak-hawak ni Severin si Celine habang nagtanong. Celine, libre ako ngayong gabi. Gusto mo bang pumunta sa amusement park? Life after prison. Kabanata 540. Oo, agad na nagningning ang mga mata ni Celine. Tatay, dadalhin mo ba talaga ako sa amusement park? Napangiti si Severin. Oo naman. Pero kailangan mo muna akong bigyan ng halik. Okay. Tuwang-tuwa, hinalikan ni Celine si Severin sa pisngi at sinabing, Pinky promise. Hindi na kailangan yan. Dadalhin ko kayo ni nanay sa amusement park. Nakangiting sabi ni Severin. Ay, oo, pupunta tayo sa amusement park. Nasa sabik na ipinalakpak ni Celine ang kanyang kamay. Napatingin si Severin kina Maurice at Judith. Tatay, nanay, bakit hindi rin kayo sumama? Napahadjejek si Maurice. Na, hindi kami pupunta. Medyo lasing na ako. Masyado yata akong nakainom. Uuwi na ako. Bahay para umidlip. Sabi ni Judith. Hindi rin ako pupunta. Magsaya kayong tatlo. Tumanggaw si Severin at sinabi kay Abigail at sa iba pa. Abigail, pauwiin mo ang mga magulang ko. Hindi mo kailangang sumama sa amin. Alam ko, hindi namin kailangang protektahan si Diane dahil kasama mo siya. Napangiti si Abigail at nakaramdam ng inggit. Nahirapan siyang makatulog matapos tumulong si Severin na ilabas ang lason sa kanyang binti gamit ang bibig nito. Hindi mapigilan ng isip niya na isipin iyon. Di nagtagal, si Abigail, Lily, at ang iba pang mga bodyguard ay may tungkuling pauwiin sina Maurice at Judith. Habang sina Severin at Diane ay dinala si Celine sa amusement park. Pagkatapos ng isang gabi sa amusement park, sobrang saya ni Celine. Umalis silang tatlo sa amusement park nang magdilim na ang langit. Pagkatapos kumain ay umakyat na si Severin para maligo at hinintay na makabalik si Diane sa kwarto. Pagpasok ni Diane sa silid, napagtanto niyang nakapijama na si Severin. Namula ang mukha niya. Sus, nagmamadali ka ba? Ang aga mong naligo.